Yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 440 kilometers east of Hinatuan, Surigao del Sur. Nananatili pong mababa yung tsansa nito na maging bagyo in the next 24 hours. Ngunit ngayong araw ay magdudulot na po ito ng mga pag-ulan dito sa Central at Eastern Visayas, maging dito sa silangan ng Mindanao at ilang bahagi pa ng Bicol region. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, itong LPA na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto pa rin dito sa bahagi ng Mindanao kung saan ngayong araw ito pong ITCZ ay magdudulot din ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa nalalabing bahagi pa ng Visayas at Mindanao. And ayon po sa ating latest analysis, itong low pressure area na minomonitor natin ay posibleng mas lumapit pa dito sa ating kalupaan at sa mga susunod na araw ay magta-traverse or posible po itong tumawid dito sa may Visayas area patungo dito sa may kanluran ng Palawan. So muli po, bagamat mababa yung tsansa na maging bagyo nitong LPA na minomonitor natin, ay na-expect po natin in the next 2 to 3 days itong ITCZ maging yung LPA ay patuloy po magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maging ilang areas pa po ng Bicol region at ilang bahagi pa ng Southern Luzon. So muli po, pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa din ng mga pagbaha or sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang easterlies naman ay nakakaapekto pa rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan magdadala pa rin po ito ng mainit at maalinsangan na panahon lalong-lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon at sa pagsapit naman po ng hapon at gabi ay may posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog.